So, ayan po, pinaano ko po, no? Nakita niyo po sa screen, the family's best choice. Wow. So, ang theme verse po natin sa gabing ito ay magmula po sa Joshua chapter 24, verse 15. Pero basahin ko na rin po ang buong chapter na, Joshua 24, verse 1 to 15. So, pero sa 15, sabi nga po ni Joshua, "As for my family and me, we will serve the Lord." So, this is a common one sa atin, sa Tagalog nga. "Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod." Wow, amazing. So, CBF family, ikaw ba to? Is this you, CBF family? Or tayo? Ito ba tayo? Tayo ay patuloy ba na maglilingkod sa Panginoon? So, no doubt na alam ko, hindi mapagkaila. No? Kaya I do also believe na kaya nananatili tayo, na naglilingkod at narito, no? Sa habag at awa ng Panginoon, hindi dahil sa ating kakayahan, kaya nandito tayo, dahil sa Kanya. Kasi alam natin nothing else. No one can compare talaga. No? Na anong meron kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. So, basahin ko po yung ating verse ngayon, yung Joshua chapter 24, chapter 1 na hanggang 15. Kung gaano kabuti yung Panginoon sa mga Israelites. Tinipon ni Joshua sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom at ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel. At sila yung manap kay Yahweh. Sinabi niya, "Ito ang pinasabi sa inyo. Ang Diyos ng Israel, noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tare, na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumasama sila sa ibang Diyos-Diyosan. Tinatawag ko si Abraham buhat sa lupang iyon. At dinala ko siya at pinagtubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaac at naging anak naman nito si Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kabulan ng share bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron, at sa tulong ng mga himala, pinahirapan ko ng katakot ang mga Ehipsyo. Sa gayong paraan ay hinango kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno, at nakarating sila sa dagat ng mga tambo. Hinabo sila ng mga Ehipsyo at tinataboy ng papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno'y nanalangin sa akin at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at mga Ehipsyo. Pinauho ko sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Wow, amazing yan. Nasaksihan ninyo ang mga ginagawa ko sa Ehipsyo at matagal kayong naninirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng Amoreo sa silangan ng Jordan. Binaka nila kayo at pinagtagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakit ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab, ni Bala na anak ni Zippor, at sinugo niya si Balaam na anak ni Bor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig ang si Balaam. Sa halip, pinagpapala niya kayo. Sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Bala. Tumawid kayo sa Jordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at mga Amoreo, Perizeo, Cananeo, Heteo, Gergesio, Hevio, at Hibosyo. At sila'y nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalakay ko sila, nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalakay ko sila sa mga lutan at 2 haring Amoreo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayari iyon ng iyong mga tabak at pana.
Binibigyan kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa kahayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at libo, nagaling sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Joshua 24:14. Kaya naman, ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Egypt. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. 15. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglingkod, sa Diyos ang sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosa ng mga Kore na sinasamba dito sa lupang inyong tinatahan. Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Wow! Thank you, Lord. So, napakaganda kayo nabasa natin yung mula chapter 1 kasi bakit nasabi ito ni Joshua na ako at ang aking angkan, me and my family and my house, we will serve the Lord. Napakabuti ng Panginoon. So, napansin natin, Panginoon, mga kapatid sa ating minasa, na tinipon ni Joshua, yung mga leaders, yung mga elders, yung mga judges, yung mga hukom, at na na ito na yung parang kamusilin niya, parang yung sobrang tanda na talaga niya. At napansin natin, bakit niya kaya natipon yun? Is there something wrong dun sa bayang Israel? Kaya bakit niya tinipon yung mga pinuno doon na namumuna sa bayang Israel? Napansin natin na tinipon niya kasi gusto ni Joshua na ipa-remind na ang Panginoon ay faithful. No? Ang Panginoon ay very loyal sa kanila. No? Napakabuti and kind-hearted. Talagang makita mo sa binabasa natin. Nung una ko nga, nung nabasa ko to, yung naano ko, talagang emotional. Bakit? Yung paano sila hinanong talaga dun sa kahirapan. Pero nakita ni Joshua, napansin niya na may something wrong sa paglilingkod ng mga bayang Israel. Bakit? No? Kaya nga sabi ni Joshua sa kalagitnaan ng kanyang mensahe, me and my family, we will serve the Lord. Parang ang dating, bakit siya? Basta ang family ko, no, ay maglingkod lamang sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, grateful tayo, kasi, and patuloy tayo magpasalamat. Kasi another year na naman pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At masabi natin, another year na naman na maglingkod tayo sa Panginoon. Kasi parang ito yung isa sa pinakamataas na level na aspeto ng ating spiritual life, yung paglilingkod sa Lord. At isa ako sa mga sa mga naka-experience talaga kung kaano at ano ang mga katayuan natin sa buhay. Kaya kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon at bakit tayo pinagpapala ng Panginoon. Kasi narito ang bawat isa sa atin, no? Narito hindi dahil sa kanang sarili natin, hindi dahil kung anumang purpose natin, pero ang Lord yung nagkaloob sa atin. Inandatan niya yung itong oras, no? Itong araw, para narito tayo ngayon. So, what drives Joshua, or what motivates Joshua to remind the Israelites family? Ulitin ko, what motivates Joshua to firmly and sincerely remind the Israelites family? Ano kaya nag-motivate sa kanya? Kasi may mga lesson tayo makukuha dito. May mga lesson learned, at ito nga yung nakuha natin na dahil nakita ni Joshua ang grace and favor ng Lord sa family ng Israelites. No? Nakita niya kung ano yung naranasan ng mga Israelites, yung habag at awa ng Panginoon na mula sa kahirapan at hinamo sila sa kaginhawaan. So yung talata na to, yung katapatan ni Joshua sa bawat family, no, nabanggit ito sa Joshua 24 verse 2. No, yung mula sa lipi ni Abraham, kay Isaac, sabi doon, kay Isaac to Esau and Jacob. So pinagpahala silang Panginoon hanggang kay Moises, hanggang binahaan mo sila. So pinakita at pinanimay ni Joshua sa mga true elders na itong nangyari.
pinagpapala yung bawat libig mula pa kay Abraham hanggang sa ngayon. So, anong nangyari? Ang dating na gano'n. So, Joshua was urged to tell the Israelites that what they own, anong meron sila, no, sa kasalukuyan. Kasi hayahin sila, baka ang sarap na ng buhay nila. Sabi nga dito, di ba? Yung lupa na hindi kayo nagbungkal, nandun kayo. No? Yung mga fruits o yung mga fields na meron kayo, rice fields, kung ano man, kayo pa rin ang napumaani na hindi naman kayo ang nagtatanim. So, pinapaalala ni Joshua yun. Kaya lahat ng kaginawaan na tinatamasa ng mga Israelites dahil sa habag at tawa ng Panginoon. So, pinapaalala ni Joshua. Same thing also sa ating mga kapatid. No? So, pinapaalala sa atin na anumang position, no? Anumang merong katayuan tayo sa buhay, tayo man ay umangat, tayo man ay masabi natin nasa hindi tayo nakakaangat sa buhay, no? Yun lang naman, opposite lagi. So, masabi natin na mayroong ginawang habag, mayroong ginawang grace, mayroong ginawang pagpapala ang Panginoon. Amen? Oo, amen. So, kaya nga, ang mga pagpapalang ito ay lagi nating alalahanin. Lagi natin sa isip, sa puso ito. Kasi sabi nga sa Ephesians chapter 4, verse 7, ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo sa atin. So, lahat tayo, may binigay na kaloob ang Diyos. Hindi mapagkaila ang kaloob na to ay gagamitin natin upang mapurihan ng Panginoon. Sabi din sa John 1:16, from the fullness of His grace, He have all received one blessing after one another. So, mula na naging Christian tayo, deep-rooted na tayo at nagkaroon ng connection sa Panginoon. Di ba? Pag may mga blessing tayo matatanggap, lagi natin, all glory to God, praise you Lord. No? Hindi katulad ng mga panahon na wala tayo sa Panginoon, yung disconnected tayo, yung pag may mga tayo, i-compliment tayo ng someone. At syempre, nag-overtime ako, kaya nakabili ako ng ganito. No? Okay, may magsabi sa atin na, yun, katulad it's a common one, Ang ganda mo ngayon, sis. Parang iba yun natin, na pag nasa Christian, na tayo, praise, all glory to Lord, all glory to God. Praise you, Lord. So, yun yung mga lumalabas sa bibig natin kasi alam natin, hindi natin kiniklaim. Ina-acknowledge natin na anong meron tayo, everything we have is from God. Wala talaga tayo aangkinin. Kasi sinabi na rin yan at pinapaalala sa atin na salita ng Lord. Kaya napakadali na lang sa atin. Kaya minsan, pag may makarinig, Christian ka. No? Sa mga sadyading sabi, Christian ka ba? Kasi alam nila na iba yung ating mga pananalita pag tayo ay na-compliment. Hindi yung dahil sa ano ko yan, nag-overtime ako. Siyempre, dahil sa lakas ko yan. Siyempre, kumikita ako ng malaki. O, diba? Ganun yung ano. Kaya, mga kapatid, mainam na itong grace and favor ng Lord sa atin, mainam na i-share natin sa ating mga anak. No? Na-experience ko ito. Minsan, mag-table talk tayo. Yung mag-convo tayo sa table within our mga anak. Yung ipaalala natin sa kanila. Kasi, alam ko, mga anak niyo ngayon mga hayahay na. Totoo po ba? Mga mami sa ay mga kapatiran ko sa Panginoon, na mga mami and daddy na. What I mean, hayahay is, hindi nila naranasan yung naranasan natin. Or dahil iba na ang generation ngayon. So, ipaalala sa kanila, ako naranasan ko to, yung anak ko na, yung gusto ko na paglilingkod na gagawin niya, ay gusto ko bang makita na ganun din siya. Eh, syempre, nakita mo na hindi nga ganun. So, ipaalala mo sa kanya, pinaalala ko sa kanya na heart to heart talaga, with emotion, pag gano'n tayo mga mami, na kinikwento ko sa kanya na nung wala ako sa Panginoon at itong buhay na meron ako sa Panginoon. No? Ipaalala ko yung habag, awa ng Panginoon sa akin, in particular, at sa naging family ko na. At sabi ko nga sa kanya, mag-asawa ka rin. No? Mag-asawa din kayo mga kabataan. No? At ang sarap, no, na kayong family ay maglilingkod sa Panginoon. Kaya nga ito yung pinapamaganda ko, family's best
choice. Wala na iba ata talaga ang pinaka-best choice, hindi lang ladies' choice, kundi ang maglingkod to serve God. Kasi si Joshua, ito yung karanasan niya na hanggang tumanda siya. Kaya siya, me and my family, we serve the Lord. Diniin niya talaga yun. Parang kipet, hindi kayo maglingkod sa family ko, magpatuloy sa Panginoon. Kaya sumunod din yung mga Israelites. Ay, kami din po. Sabi niya gano'n, nakalimutan kasi nila. Naglikod na sila sa ibang Diyos, Diyosan. O kami din po, magpatuloy kami. Kasi pinapaalala sila Joshua. Kaya gano'n din po tayo sa family. Yung mga anak natin, nakalimutan na. Parang petex na lang. So ito nga nangyayari, yung sabi ko nga, kinausap ko talaga ang anak at pinaalala ko sa kanya. Sabi pa nga ng anak ko, napaka-judgmental mo, ma. Kung hindi, ako yung tingnan mo, yung family, I am referring with my family kasi hindi ako nag-ano sa ibang family. At totoo naman talaga, one common denominator lang yan, na kung bakit, kung wala ka sa Panginoon, hindi ang family maglilingkod sa Panginoon. Tumpak ang Galatians 5:19. Basahin na natin ang Galatians 5:19. Pag disconnected ka sa Panginoon, Galatians 5:19. Hindi ko nasirat dyan, pero pakibasa nga. Ate Nene, okay lang po. Pabasa Ate Nene. Galatians 5:19. Sige, ako na lang po. Galatians 5:19. Wala ko na rin kasi mata ko kasi birthday ko po bukas. So, magpataas ng mataas ang edad. Alam ko nang pala ko yung mata. Salamat sa Lord po, Pastor. Okay. Subalit ang bunga, hindi makaila ang mga gawa ng laman. So, ito po yun kung disconnected tayo. Hindi tayo kinahapagan ng Lord, ano? Kasi wala tayo malayo sa Kanya. Pangangalo niya, karimari na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ito yun, pangkukulang, pagkapuot, pagkagalit, panibugho, kasakiman, pagkabahagi-bahagi, faction, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, ayan, common denominator to sa lahat ng family, walang paros na pagsasaya at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo, tulad nung una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng ganitong or gayong mga bagay. So, grabe, ano? So, sinabi nito kung hindi ko alam at hindi alam natin at hindi mo i-share sa anak mo, hindi mo i-share sa family mo, patuloy sila. No? Kung makita mo, kahit ganun sila kasama, ganun kasama ang ating mga family, extended family, or within family, patuloy pa rin, nandun pa rin makita natin yung love ng Panginoon. No? Kaya nga, sinabi nga, di ba, hindi ko lang maano yun sa Bible, pinahaba pa ng Panginoon, dinadagdagan pa yung taon, kasi yung mga masasama, gusto niya, may pagkakataon pa magbago through us, na alam natin kung ano yung Word of God. Yung Great Commission nga, gusto ng ating templo, ay ng ating iglesia, na talagang ma-share yung Word of God. Kasi napakahalaga. At nais ng Panginoon, pagdating niya, lahat tayo maliligtas. Amen? Okay, so yun po yung Galatians 5:19. Sabi nga na ano nga ako, sabi nga, napaka-judgmental mo ma. At nakita mo yun na gano'n. Kung no, it's not. Yung family ko, ako na lang na naka-experience na gano'n ang buhay nila. Na hanggang ngayon, no, nakakalungkot. Parang tayo na nakakakilala na sa Panginoon, parang bang, wala ba akong ginawa, Lord? Wala bang, kahit sa malayo sila. So, patuloy at patuloy. Ito nga, meron na naman akong isang, patotoo na, yung pinsan ko, naging born again, kasi nakita niya yung So, ngayon, yung mga aunties ko, mamaya, daw, wala nang ginagawa, kaya hindi, na-extend daw yung ang taon sa pag-aaral, kasi nga, namimigay ng yung natin, tracts. Oo. Kasi ito sa dami lang komento, ngayon naka-graduate children. Pero sinabihan ko na nung kasi yung auntie ko na, kung wala yan sa Panginoon, no? Makita din natin dito, kung wala yan sa Panginoon, at hindi siya nag-involve sa ministry, hindi siya makakatapos. No? Pinana-realize ko sa sa kamag-anak ko, sa auntie ko na wala yan sa Panginoon kasi wala kung nakita ko sa side ng mother ko, nakita ko bihira lang yung mga nakatapos talaga kasi pero ito nakatapos kasi nasa
sa Panginoon at naglilingkod. Kaya sabi ko, iba talaga. Siyempre, hindi na lang tayo lalayo, sa CBF. Nakita natin yung mga walang magulang dito. No? Nakita natin yung mga naglilingkod sa Panginoon. No? Nakita natin na naging involved sa ministry. Yun naman yung number 1. Mag-involve ka sa ministry, maglingkod ka sa Panginoon. Kahit saan yung palong ka dadalhin, hindi ka may nila ng Satan. Patuloy mo siyang hanap-hanapin. Darating tayo doon. So, yun nga po. No? So, Joshua always reminding the Israelites family. Number 2, sinabi din ni Joshua, what motivates Joshua to firmly, sincerely remind the Israelites, keeping good memory of God's blessings. Gusto ni Joshua na laging isa puso nila, itaga nila sa bato, yung mga good memories, no, na mula, hindi man sila nakaranas noon, no, yung kanilang mga angkan, na bakit nandun sila sa lugar na hayahay, o lugar na kung saan pinagyaman, pinagpapala sila, dahil mula sa kanilang angkan na talagang mga magandang mga memories, nakita ko na ako, naging emotional, kasi yung yun nga, diba, yung pinakain sila ng mana na wala naman sila, kahit reklamador sila, no? Lagi silang pinapaalalahanan ni Joshua na, naalala niyo ba sa panahon na nahirapan kayo sa ilang, yun, nililiman ng Panginoon. Actually, alam niyo yung nagsabi si Joshua nito, nabasa natin noon na tinabi, yung presence ng Panginoon nandoon. So, parang mismo ang Panginoon na nagsabi. Naalala niyo ba? Parang pinapaalala niya yung mga good memories. Naalala niyo ba, binuksan ko ang dagat at nilunod ko yung mga Egyptio, no? Mga Egyptians. Naalala niyo ba na ang natalo niyo yung kaaway, hindi dahil sa lakas niyo, hindi dahil sa pana, hindi dahil sa tabak ninyo, kundi ako yun. No? Para sa atin din, naalala niyo ba? Yung mga good memories na pinatotoo natin dito. Naalala niyo ba? Ewan ko lang, kung maalala niyo yung mga memories na ginawa ng Panginoon sa inyo, kabataan, mommies, daddies, ewan ko lang kung mag-backslide pa tayo. No? Sabi nga dito, sabi ko nga, parang naano ko na, kung i-keep natin itong mga good memories, i-keep natin itong mga blessing na patuloy natin naranasan dahil sa habag at awa ng Panginoon, ma-prevent talaga ang backsliding. Do you agree? Naniwala kayo? So, ma-prevent natin, ma-avoid natin yung backslide. Kasi sabi naman sa Bible, no? Sabi sa salita ng Panginoon, napakalakas ng puwersa ng Panginoon, napakalakas ng kanyang power. Sabi nga, Jesus has ultimate authority and power over all creations, including the devils. Pero parang bakit malakas ang kasamaan sa buhay na nawala dito, nang wala sa Panginoon? Kasi nga, mas matindi nga, di ba? Sabi nga mga kapatid, yung mga nakakilala sa Panginoon, yung may alam na sa salita, mas ito yung mas maraming kasalanan. Kasi alam na, aware na, pero lumayo pa. So bakit naging malakas ang puwersa ng kaaway sa kanila? Bakit nag-backslide pa rin sila? Kasi nga, na-entertain nila sa buhay nila ang Satan. No? Na-entertain nila sa buhay nila yung mga negativity. No? Yung mga good memories na natanim na sa kanila noon, nung nandun sila sa Panginoon, biglang nawala dahil sa kanilang loneliness, dahil sa kanilang naranasan na pagsubok, no? Dahil sa kanilang mga weaknesses. At ito talaga ang nakita ko na isa din sa madali kang mag-disconnect sa Panginoon kung wala kang ministry sa Panginoon. Based from my experience alam ko talaga na pag may ministry ka, katulad nga sa atin, di ba? Pag may ministry tayo, may devotion, and aside from mayroong teaching dito, meron ba tayong devotion? May karadagang alakas sa ita. Madagdagan na madagdagan. Madagdagan na madagdagan hanggang patuloy mo may pagkakoses. Okay yan. Madagdagan na madagdagan. So sabi ko mga kapatid, serve the Lord. Kasi alam natin na kahit saan tayo pupunta, pag meron tayo, pag may paglilingkod tayo, may ministry tayo, hanap-hanapin natin ito. So, gaya nga katulad na ako na lang kasi syempre, ako yung naka-experience
At alam ko meron din kayo kanya-kanyang testimony about this. Yung paglilingkod natin, kaya nasabi ko nung lumayo ako at umalis ako sa province namin, sinasabihan na ako ng pastor, wala kang ibang namin doon na hanap ka agad ng church. Patuloy kang maglingkod. So baga sinunod ko yun, nakahanap ka agad ako, malapit lang talaga. So sinunod ko yun, hanggang makarating naman ako dito tag-asawa na hinahanap ko talaga ng church. At inano ko na, nakita ko na, nag-church ako dito. Gusto ko ma-involve. Hanggang one time na, naalala ni Pastor, nag-apply ako with emotional mga naalala ko sa Tinovi. Witness talaga yun kasi sa Tinovi, hindi ko naman sila kilala. Parang mga 2 months na lang ata ako dito. Kasi Tinovi that time, nandun sa kagandahan ni Tinovi. Siya kaagad nakita ko siya. Totoo yan Tinovi, di ko maali yan pagkila. At naalala ko siya, tatanong pa nga ni Tinovi, ba't siya umiyak? Parang ang dating yun, ba't siya umiyak? Parang gano'n, kasi emotional ako. Kasi baka hindi ako tanggapin. Siyempre, nag-apply ako kay Pastor. Pastor, pwede po kang maging Sunday school teacher. Eh, siyempre, iyak-iyakan mo, tanggapin ka. Joke lang po yan. Pero totoo yan, naging emotional ako kasi, ewan ko ba, kasi nakakaiyak kasi sa Pastor pagkarap. Joke lang po. So, basta na tayo din. Sabi ni Pastor ko, sabi mo si Ate Telma. Ayun, kulang din naman. Tama din. Natutuwa po ako mga kapatid kasi siguro hindi ganun ka-bold na sa akin na mag-apply. Natutuwa ako sa mga Sunday school teachers namin. Alam ko, tinapik namin sila kasi thank you Lord, authority ako. Bago ko sila kay Pastor, nila taging mga pangalan na Pastor, yun naman yun na ito yung mga pangalan ng mga Sunday school teachers namin saka ina-approve ni Pastor. So, nakita ko, tinatapik natin sila. May mga ministry. Ito natutuwa ako yung kay Jaira. Sino ba yun? Yung kapatid ni Jacob. After graduation talaga, hindi ko siya makalimutan. After graduation ng kanyang Sunday school, sabi niya, 30 na siya, yung another year. Sabi niya, Teacher Joanne, pwede po ba ako maging assistant teacher? Siya talaga nag-apply, nag-bless ako sa kanya. Sabi ko, natutuwa ko sa iyo, pero sabi ko, 16 ang aming Sunday school teacher bago mag-assistant. Siguro kung gusto mo, ano ka muna, mag-observe ka, kung may time ka doon. Tapos nag-14 siya, kailan na yung mga birthday niya. Sabi niya, tinapik na naman yung Teacher Joanne, 2 years na lang, na-bless ako sa batang yun. Sana all. Sana all may magtapi ay mag sa atin na gusto maging involved sa ministry. Alam niyo, kulang kami sa Sunday school. Hindi pa kulang. Naano naman si Kuya Noel sa akin, sasabihin ni Kuya Noel, amin yan. Praise and worship ministry yan. So, hindi naman nakitaan kasi natin. At ito naman yung pinapanalangin ko yung mga pinatapik namin na nasa field siya ng mga bata na tuturo, mga teacher. Yan si Ate, psychologist yan somehow. Ayun, si Ate. Oo, mga bata talaga. No, mga different personalities ang kanyang pag-aaral. Ito na, ihasa na natin sa Sunday school. Di ba, Ate? At saka meron pa dito mga psychologists na mga course nila. So, maging involved kayo. Mga bata talaga, doon kayo mag-train. No? At hindi lang doon, yung may ministry ka. At hindi tayo yung may ministry ka na iba ang galaw. No? Na pag may paglilingkod ko sa Panginoon, at the same time, involved ka sa ministry. At lalo na, no, matutuwa una-una mga magulang yung kabataan. At hindi lang magulang, higit Panginoon. Kasi yun yung kanyang nais sa atin. Kaya the reason why, bakit nag-exist pa tayo dito, aside from to be disciple, kailangan mag-serve din tayo sa Panginoon. So, yun, sabi niya, kaya naman, mga kapatid, sabi ni Joshua, sa mga Israelites, sa Joshua 24:14, basahin ko lang. Kung sino pinaglang nakabasa. Joshua 24:14, kayo naman ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyos na dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Egypto. Si Yahweh lamang ang inyong paglilingkuran. So, di ba? So, si Yahweh lamang ang inyong paglilingkuran. Si Yahweh lamang ang inyong paglilingkuran. Sinulat ni Joshua yun. So, number 3 mga kapatid. No, bakit si Joshua nag-remind sa mga family ng Israel? So, maging sa atin na rin sa present na natin, pamumuhay kasi. 'Christian. Family must serve and obey God at all times. 'Di ba? So, si Yahweh lamang ang inyong paglilingkuran. Si Yahweh lamang ang inyong paglilingkuran. Si Yahweh lamang ang inyong paglilingkuran.
In Joshua 22 verse 4 to 5, ito na lang pagbabasa, no? In Joshua 22 verse 5, sabi dito, huwag lamang ninyong kalimutang sundin ang mga tagubilin at kautosang ibinigay niya sa inyo. Ibigin ninyo si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang kalooban at tuparin ang kanyang mga utos. Maging tapat kayo sa kanya at paglingkuran ninyo siya ng buong puso, kaluluwa. Binabasbasan sila ni Joshua at sila ay lumuna. So, ang galing ng sinasabi ni Joshua dito. So, magtapat, maglingkod tayo sa Panginoon. Obey the Lord with all your heart. No? With all your mind. Sabi nga. So, ito yung best principle na gagawin ng bawat family. No? Kasi, mula sa Old and New Testament, sabi nga, ang paglilingkod sa Diyos ay laging binabanggit. No? Magkaroon ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Banal na pagkatakot, ano yung sabihin? Yung respeto. No? Yung respeto, hindi yung takot na kung ano mang naisip natin na kundi yung respeto natin sa Panginoon. Respeto sa nakalin, yung araw ng panambahan, kasi dinuminahan ng Panginoon. No? Ang bawat isa, yung mga leaders natin, yung mga elders natin, higit ang ating mga pastors. No? Ang ating bawat isa sa atin dito. Yung irespeto natin yung araw ng panambahan, kasi isa sa mga pinahalagahan ito ng Panginoon. No? Na ito yung ating fellowship sa Kanya. So, araw ng panambahan, ano pa? Maging involved ang family, no? Sa mga gawain ng iglesia. So, kaya nga, every ano talaga, yung ganitong gawain, naging involved tayo. No? Hindi tayo din magpadala sa hila ng nakaamay. Lagi nating nilalaan yung oras, yung bawat araw, at marami na nagpapatotoo doon na minsan may mga bagay na sitwasyon na minsan inaagaw ng other God. No? But yet, nananatili ang ating mga desisyon na makarating dito. Dahil sa habag at awa ng Lord. So, ano pa? Respect the rules and regulations ng iglesia. Kaya nga tuwing may meeting kami sa board, minsan napapansin, minsan nag-mention na may mga nawawala, no, na mga bagay. No? So, irespeto natin yung kung nadalaman natin, ibalik. Kung natapo natin sa basura, huwag natin hayaan na hindi na nakatayaan na lang na nandun lang. No? Baka nakalimutan, napasama, tapos maaaring gano'n. Kasi nga ba, may tanong kami, kahit sa bahay, yung mama ko, ba't na wala mga kutsara? Ba't na wala mga tinidor? Ba't gano'n? O kahit dito naman pala sa church na kasama ko sa board, may nawawala. Saan kayo napunta? Nung nadala ba niyo? Nadala ba natin? So, yun, irespeto natin ang ating rules and regulation. Yung banal na pagkatakot sa Diyos. At ang bawat isa sa atin, irespeto natin ang bawat emotion, yung feelings. Maaari kasi, mga kapatid, sa araw na to, hindi maganda ang kanyang sitwasyon. So, tapos tayo ay hindi nakakaunawa. So, magpupunawaan. So, isa din yan sa mga banal, no, na pagkatakot sa Panginoon. Respect also the authorities. At patuloy nga, sa atin ang isinang pinapalaga ng Panginoon ay siya po yung ating bigyan na mahalagang respeto dito sa iglesia. Ayan. So, respect the individual inside the church. Kaya pinaparimahin ni Joshua na maging obedient ang mga Israelites. Huwag sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. No? Alam natin, hindi lang naman mga images na sinasabing Diyos-Diyosan, kundi negosyo natin, kaya hindi tayo naka-attend talaga sa mga gawain, or other gods. Sabi nga, you are serving God every Sunday, and the rest of the days ay other gods ang iyong pinaglilingkuran. Parang si Sunday lang si Lord, the rest ng araw, ibang Panginoon. So, no wonder mga kapatid, yung Christian life mo, dry. Yung Christian life mo, papunta na sa dying. No? So, if you want full happiness, malapit na akong matapos kasi pagsasaluhan tayo sa ating ano. If you want full happiness in your spiritual life, if you want happiness,
in your home? Common na ito, ano? So, keep God in the family na siya yung number 1 priority. Amen? Oo, amen. Kaya nga, isang tanong, kapatid, pinagpapala ba tayo ng Panginoon? Oo, syempre. Diba? So, keep God in our hearts na siya yung priority natin. Kaya sabihin natin, banggitin natin, for me and my family will serve the Lord. At ang sarap na ipasip po natin ito sa ating mga anak. No? Ang sarap na tumanda tayo, no? Tayo mga matanda na dito. Makita natin yung anak, sila naman yung next generation na naglilingkod sa Panginoon. Yun lang naman talaga eh. Alam yung mga anak, yun lang naman talaga. Makita lang natin. Kaya pala, doon, di ko maintindihan, maunawaan na yung anak ng pastor, may nagsabi sa kanya na professional, doktor, yung anak niya, abogado. But itong abogado na to, after natapos niya, nakapag-practice na siya, nagpastor, tapos nakapaligid siya inside the church ba daw talaga. Nagsasabi, bakit pastor? Ang ganda ng trabaho niya. Ang ganda na ng ano niya. Ang ganda na ng katayuan niya sa buhay, abogado, tapos pastor. O, alam naman talaga natin naman siya ng mga pastors yan, di ba? Kung pastor talaga, alam na. So, pero bakit? So, alam niyo, children, iba pala talaga. Ang iba ang feelings na sinabihan niyo na papa, na nakita yung anak niya kung ano yung totoo at ano yung tama, no? Na desisyon. Yun yung best choice ng kanyang anak to serve God. At tayong family, yun yung pinakawala na ata makapantay pa, no? Ano na, wala nang maano tayo na maiko-compare yung paglilingkod natin with Him. Kasi kung si Mama lang ang maglilingkod, kung si Papa lang ang maglilingkod, si anak lang ang maglilingkod, anong mayari? So ito nga ang sinasabi dito, ano? Ito yung study, ito yung napag-aralan. If both mom and dad attend the church regularly, 72% children remain faithful in their lifetime. Kung ang mama, at nakita natin dito, papa, mga anak, tuloy-tuloy yan, maglingkod hanggang sila ay magkaroon din ng asawa or family. Tuloy-tuloy yan, ang sarap ng feelings. Sabi ako, mga magulang. No, number 1, makita ko yung anak ko, kasama ko dito sa church, sama-sama kami lahat. Then, the next one, kung si papa lang, if dads attend church faithfully, 53% children remain faithful to God in their lifetime. So, si papa lang, meron ba tayo dito na daddy lang ang nag-church? Daddy lang ang naglilingkod sa Panginoon? And another one, if, ito ang mas guess what? If only moms attend the church regularly, 50% have a good relationship to God after lifetime, or in their lifetime. So, ibig sabihin, mababa ang chance, na talagang makita mo, medyo hindi maganda, alanganin. No? Parang nandun yung kabigatan na ikaw lang. No? Ikaw lang naglilingkod sa Panginoon. Parang lagi sinisiksikan ng Satan na parang nag-iisa ka lang. No? Parang nandun lagi yung kanyang ini-inject sa mga kaisipan ng mga mama. Kawawa ka naman. Parang ganon. The next one, ito yun. Kung wala, no, both parent, wala, mommy and daddy, attend the church faithfully, 6% children remain faithful to God. Ano na? Sabi nga, anong ani? Wala na paglilingkod sa Panginoon, yung bato na lang. Diba? So, thankful tayo kasi ang bawat isa sa atin, ang family, ay naglilingkod sa Panginoon. Alam ko, meron din tayo mga mga struggles sa family natin. Hindi na makawala yun. Pero patuloy pa rin tayo. No? Kasi iba ang saya. Sabi nga, so, ito yung mga nangyari sa ano. Tapos nakita natin sa nakita natin sa survey na to, na kung ang daddy lang na siya yung maglilingkod sa Panginoon, mataas talaga yung chance na mapasama yung anak. Nakita nyo, 70 to 53% man lang. Sa mama, 15 lang. Kasi emotional mama, sige na, sige na, simba ka na. Parang, ayaw ko nga. Sige nga, next Sunday na.
Pero pag daddy, ano na? Mag-ikot ka sa Panginoon, mag-ikot! Ay, dalawa, wala ka pag-ikot. Mag-ikot ka o mag-ikot? So, mag-ikot ka talaga. At iba talaga ang pinamanit, ayaw ng ano, ng power talaga na pinagkaloob ng mga daddy ng Panginoon sa mga daddy. Ayan. So, thank you, Lord. So, sabi nga mga kapatid, kung ito man ay naisin natin na tayo ay buo, hindi makapaka ang family, at patuloy na kakaisa. Ito yung sinasabi ng mga American cliche na the family that prays together stay forever. Amen. So, sabi nga, iba yung happiness. At alam ko yun, naranasan namin yun. Naranasan natin yan. Makita natin anak na kasama natin. Hindi lang kasama, kundi maglingkod, magkaroon ng ministry. At maging involved lagi sa gawain ng Panginoon. Ang sarap ng pakiramdam na gano'n. Tapos, sabi nga rin, may napanood ako, sabi niya, if you want to raise a great kids, gusto yung makabuo ng mabuting bata, no? O kaya yung ideal family para sa inyong mga anak, posible yun. No? Go to church. Magsamba kayo. Tapos, obserbahan naman natin, di ba? Na talagang naglingkod yun, ang family with the kids, happier, so much happy ang nararanasan ng mga bata. At nakita rin natin niya sa church na naging successful sila sa kanilang tinamak na profession. Nakita natin, bihira lang yun. Kasi ako, nung kabataan ko, nakita ko din yan sa church namin. Na wala ang kanilang mga magulang, nagpatuloy sa pinatapos talaga. No, yung sabi, totoo talaga, kailangan in-check talaga sa mga bata ko. Kasi kita ko ako isa sa mga witness sa mga estudyante ko. Magulong, hiwalay, broken talaga. Pero sabi ko yung Jeremiah 29:11, ang ganda talaga ng plano ng Panginoon sa atin. Gusto ko yung isiksik sa kanila yan. Kaya pag tuwing nag-lesson ako, nagkaroon ako ng, ini-check ko yung word of God. Medyo alam na nila. No? Na-memorize na nila na, sige nga, ang magandang plano ng Lord sa inyo, Jeremiah 29:11. Ayaw mag-plan for you. Pag alam nila yan pag na-stumble na sila, ang ganda ng plano ng Panginoon sa akin. No? Pagpalain ako, pagpalain ang buhay ko. Kasi ito yung number 1. Sabi ko nga, bakit kami pinagpapala? Bakit tayo ay patuloy na hinahabagan at hinawaan ng Panginoon at pinahal? Kasi nag-obey tayo sa ating parents. Kaya pala, kaya nandito tayo ngayon sa Panginoon kasama natin. Children, obey your parents. Kung naging bata kami, hanggang ngayon, we obey our parents kasi yun daw ang dapat. Tapos, ang Panginoon nagsabi pa nito, may kalaki pa ng pangako, di ba? So, pahabain ng buhay, abutin pa tayo ng mahabang buhay, at pagyamanin sa mundo ito. Hindi yaman na material, kundi yaman na lahat ng aspect ng buhay natin. Kaya, all glory to God, salamat po pa sa Panginoon, at salamat po sa Kanyang